Let's come to the Lord in prayer. Dakila naming Panginoon sa langit, maraming pong salamat sa panibagong araw, buhay, lakas na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa kapayapaan mula sa aming mga puso na ngayon po'y aming nararanasan ng iyong salita na iyong binigkas na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong bibig. Salamat din, Panginoon, na kami ay iminulat mo sa katotohanan kung wala ka sa aming buhay, wala na pong kabuluhan ang aming buhay. Kaya, Panginoon, salamat dahil sa araw-araw, Panginoon, ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang aming kagalakan. Samahan niyo po kami at sa amin pong mga pagkukulang, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kami po ay hugasan mo ng iyong dugo na tumigis po sa krus ng Kalbaryo. Samahan niyo nga po ang iyong abang lingkod sa amin pong pag-uusapan sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so ayun nga po, tayo po ay nasa ika-44 na Huwebes. Sana ika-45 dahil po ng ating team building, ito po ay medyo na-postpone, ano? Kaya po tayo po ay nasa Awit chapter 44, no? So, tayo po ay magbulay ng salita ng Diyos. Ano? In verse 1, narinig namin ng aming mga pakinig, O Diyos, isinaysay sa amin ng aming mga magulang kung anong gawa ang iyong ginawa sa kanilang mga kaarawan ng mga kaarawan ng una. So, dinedeclare po dito ng psalmist, ano po? So, meron po silang napakinig na mga kwento, ano po, mula sa kanila pong mga magulang, na kung paanong ang Diyos ay kanila pong naranasan. No? At yung kanila pong mga naranasan ay binanggit po diyan. Ano po? Verse 2, iyong itinaboy ng iyong kamay ang mga bansa, ngunit itinatag mo sila, iyong dinalamhati ang mga bayan, ngunit iyong pinangalat sila. Sapagkat hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak, ni iniligtas man sila ng kanilang sariling kamay, kundi ng iyong kanan at ng iyong bisig, at ng liwanag ng iyong muka, sapagkat iyong nilingap sila. So, ito po ay kwento, mga kapatid, nung panahong una na ang mga Israelita po ay nakikipaggera. Nakikipaglaban po sila. And there are story na kung saan sinabi ng Panginoon, hindi sila magtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak, sa pamamagitan ng kanilang sariling bisig o lakas. Kaya nga, mga kapatid, maliwanag na kwento po ito. Nung naghanap na po ng panglaban po kay Goliath, parang sa una, hindi ho sila makapaniwalang si David ang lalaban. Sapagkat si David ay maliit, walang alam sa pakikipaglaban, pero ito namang mga warrior nga, mga duwag naman. Correct. Amen. Anong ibig sabihin? May mga tao po na kung saan ay yung kanilang lakas yung ginagamit nila para sila'y magtagumpay. Which is, ikinikwento po dito, itinuturo po sa atin na huwag tayong magtiwala sa ating kakayanan. Amen. O dahil hindi natin kaya. Ano po? Sa practical na buhay, mga kapatid, kung sa ating sarili tayo magtitiwala, hindi naman talaga tayo mananalo. Ano po? Yung ang ating sarili laang, hindi na po natin kayang talunin. Ano ho? Kaya nga po, itinuturo sa atin ngayon na may mga nauna na sa atin para tayo ay turuan. No? Na ang ating lakas po ay magmula nawa sa ating Panginoon. Yan po yung itinuturo sa atin. Kaya nga, ito po, wala pong mananampalataya na mapapaigi ang buhay na malayo na siya sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng mananampalatayang lumayo na pariwara ang buhay. Opo, Kaya pagka napariwara ang ating buhay, simple lang yun.
malayo na tayo sa Panginoon. Tama. Yun lang yun. Hindi na natin kailangan pakalaliman pa. So, sabi po diyan, sapagkat, ayan, hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak, ni iniligtas man sila ng kanilang sariling kamay, kundi ng iyong kanan. Mga batid, speaking about kanan, yan po yung meron po yung typology. Pag kami nababanggit yung kanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Siya yung umupo sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin kasi ng kanan, authority. Kumbaga po ay power. Ayan. Kapag ka ikaw ay, halimbawa, kanang kamay ka ni Mayor, meron kang kapangyarihan. Tama. So, parang kagabi po, kami po ay nanood po ng Esther the movie. Palibasa, ito pong si Haman o si Naaman na kainaman na gustong ipapatay ang mga Hudyo, parang siya ay may kapangyarihan dahil siya ay parang kanang kamay po ng hari na si Ahasuerus. Pero dahil siya po'y gumawa ng masama, hindi siya nagtagumpay sa kanyang maitim na balak. Ang gusto niyang ipapatay ay si Mardoqueo, pero ang nangyari, yung ganyang ginawang bitayan, siya mismo ang binitay doon ng hari. Tama. Anong kwento dyan, mga kapatid? Minsan gusto nating gumawa ng masama sa ating kapwa, pero tayo mismo ang napapasama. Kaya mga kapatid, lagi nating ilalagay ang ating sarili. Na at bang aking ginagawa ay para sa Panginoon. Dahil kung yan ay kasamaan, babalik din yan sa ating mga sarili. So, tingnan po natin, verse 4. Ako ay, ayan. Nilalamok din hindi pa kasi ako naliligo. So, verse 4. Ikaw ang aking hari, O Diyos. Mag-utos ka ng kaligtasan sa Jacob. Dahil sa iyo'y itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na nagsisibangon laban sa amin. So, sinabi po dyan ng Psalmist, ikaw ang aking hari. Sa kwento po ng Reyna Esther, hindi po maaari na makipag-usap ang reyna na wala siyang appointment sa hari. Kaya maganda naman, ikaw ay reyna, pero kung ating iisipin, mas magaling pa rin talagang ang iyong asawa ay hindi hari. Imagine mo yun, paano kung 10 taon na hindi ka pa binibigyan ng appointment para makausap? Yung pala may iba na, yung hari. So, hindi talaga pwede. Kaya nga po sa kwento, sabi ni Reyna Esther, kung sa pagharap ko sa hari, ako'y mamatay, di ako'y mamatay. Pero kaya ako naman ito gagawin, para iligtas ang buhay ng mga Hudyo, ng aking mga kababayan, So, pag sinabing hari, walang utos ng hari na hindi po matutupad. Kaya mga kapatid, kung siya talaga'y hari, wala pong salita niya na hindi natin ginagawa. Yun ang nakita ko po dito Pag siya ang nag-utos, mangyayari. Nung sa panahon ni Noe, inutusan ng Diyos ang mga hayop pumasok. Ang Diyos ay nag-utos sa tao sa pamamagitan ng Noe, hindi pumasok ang mga tao. Magaling pa yung hayop, sumusunod. Pero ang tao ayaw sumunod. Okay. Kaya pala minsan sabi ng Bible, mas masahol pa ang tao kaysa sa hayop. Amen. Magaling pa yung baka Pag pinasabsab mo tuwan-tuwa sa iyo Yung baka, payipoy ang buntot niya pag dumating ang amo. Pero ang Panginoon, nung dumating, pinatayin ang tao. Ganong kasama ang tao. So, verse 5, dahil sa iyo itutulak namin ang aming mga kaaway sa iyong pangalan. Gusto niyo po bang itaboy ang inyong mga kaaway? Huwag niyong itaboy sa inyong pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoon. 'Di ba, nung umattend tayo ng prayer and fasting sa mga nakasama ko dito, ako'y habang nakikinig ng prayer of delivery, parang deliverance, lumayas ka, Satanas, sa buhay ng aming mga pamilya.
na winawasak dahil lang social media ng maraming mga bagay. In Jesus' name, lumayas ka. Ano, ganun yung prayer. Alam nyo, totoo po yun. Sa ating mga tahanan, kapag ka medyo ang naghahari na si Satanas, palayasin natin, magkaroon tayo ng prayer of deliverance. Huwag yung asawa ang palayasin, ano ho? Huwag yung asawa, yung espiritu ni Satanas. Okay. Sabi nung babae, ikaw Satanas, lumayas ka. Sabi nung lalaki, di lalayas. Ako pala yung Ayun. Ako pala yung Satanas, ano? Oo, kaya huwag kayong magpapahalata, huwag agad kayong lalayas. Ano po? Okay, so dito po sa farm, hindi pa naman pinalalayas, lumayas na. Ano po? Kasi ang prayer nila, Kuya Gary, Panginoon, kung meron ka ditong dahilan para hindi kami pagpalain, alisin mo. Abay, nagkusa na yan. Okay, tuloy natin. Tapos kasama pala natin yun. Anong gagawin natin? Ano? At least, naiintindihan niya yung aking sinasabi. Ayun, correct. Aba, wala na nga ako'y pinatatamaan pa ni Pastor. Kahit saan ka pa pumunta, hindi ka namin tatantanan. Dahil gusto ka naming pagpalain. Yun, ano? Sige, tuloy natin. Verse ano na tayo? Verse 6. Sapagkat hindi ako titiwala sa aking busog, ni ililigtas man ako ng aking tabak. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway, at inilagay mo sila sa kahihiyan na nang nagtatanim sa amin. Mga patid, napakaganda pong bagay na inilalagay natin yung paghihiganti sa Panginoon. Hayaan lang natin sila. Sapagkat sabi ng Biblia, mapapalad ang mga taong nagtitiwala sa Kanya sapagkat sa anumang paray hindi sila mapapahiya. Correct, amen. Pero ang kanyang mga kaaway ay kanyang ipapahiya. Ano po? So, nung ako po ay nakaranas pong maipabarangay, hindi ako ang kahiya-hiya. Ano po? Ramdam ko, na bilang tao ay sila po ang nahiya. Sila ang nagpabarangay pero sila ang nahiya. Naho. So, tingnan nyo po. Ito maganda. Sa Diyos ay naghahambog kami buong araw. Alam nyo, kaya po tayong mga mananampalataya, pwede talaga tayong batuhin, ang yabang mo naman. Talaga, ligtas ka? Ang galing mo naman. Bakit? Nakarating ka na ba sa langit? Sasabihin mo, sa langit ka pupunta? Ang yabang mo naman. Hindi ka na nagkakamali? O, magiging na ibabato sa atin. Di kayo na ang banal. Ang yayabang ka naman. Akala mo sila lang ang banal di kami ng demonyo. Okay, may mga, ayun, hello po sis, ayun. So, sarap yata ng bakasyon ni Sister Lynn, Okay, tuloy natin ng kaunti, Alam nyo, may mga tao ang tingin sa atin mayabang. Pero pwede pala tayo magyabang. Sabi dito kami naghahambog buong araw sa iyo, Panginoon. Aba, okay lang pala yung maghambog. Ang ating ipinaghahambog, Panginoon. Amen. Pag wala kang pera, yan ang Panginoon. Siya ang magpo-provide. Amen. Narin ang Panginoon. Wala kang makain. Nandiyan ang Panginoon. Tuturuan ka niya ng makakain. Okay, pumunta ka sa patay, may makakain ka. Correct. May kape pa. May kape pa. Eat all you can pa. Tama. Hindi ka pagbabawalan kahit yung patay, kainin mo, walang magbabawal. Okay, tuloy natin. At magpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailanman. Alam niyo kung tunay nating nakilala ang Panginoon, hindi tayo yung sa una lang magaling. Pag pinadaan tayo sa pagsubok, sa panahon ng kagipitan, problema, o anumang problema, ang ating sasabihin ay pagpapasalamat. Verse 9, ngunit ngayon itinakwil mo kami. Ito na po. Ito na po yung moment na kapag tayo po'y lumalayo o tumatalikod sa Panginoon. Ngunit ngayon itinakwil mo kami at inilagay mo kami sa kasiraang puri at hindi ka lumabas na kasama ng aming mga hukbo. Kasi ang bayang Israel noon, kapag sila ay gumagawa ng kasalanan, humihiwalay sa kanila ang Panginoon. Kaya nga sa kwento po, nung lumaban po sila, ang yabang nila kaya na natin yan wag nang isama yung iba, kaya na natin. Kaliit-liit naman ng AI. Hindi yan mananalo sa atin. Di gumera sila.
Sabi ni Joshua, bakit kami natalo? Laglag ano. Laglag sila. Ay kakaunti naman yung kanilang kalaban. Ito po. Meron akong napakinig na pangangaral. Si David po, siya daw po ay sa pakikipaglaban, kaya niyang talunin lahat ng kalaban. Pero hindi ang kanyang sariling kasalanan. Amen. Mira, ang dami niyang kayang i-conquer. Pero, yung sarili niya, hindi niya kayang talunin. Kaya sa totoo na, mayabang talaga ang Kristiyanong sa sarili nagtitiwala. Amen. Kahit naman, pastor, hindi ako nagsisimba, kaya ko sarili ko. Wow! Wag na wag mangyari yan sa atin. Bakit? Dahil dadaling ka ng iyong sarili sa kasiraang puri. Kaya pagka tayo lumayo sa Panginoon, ang Diyos din naman nagsabi, pag iniwan natin siya, iiwanan din tayo niya. Yung hindi tayo nagpahalaga sa kanya, hindi rin niya tayo hahalagahan. Opo, magiging kahiya-hiya po tayo mga kapatid. Tingnan niyo verse 10. Yung pinatatalikod kami sa kaaway, imbis na manalo, wala tara, takbo na tayo. Hindi natin kaya. Naging duwag sila. At marami pong mga mananampalataya sa panahon ng problema, bahag ang buntot. Amen. Tama po. Wala na. Oh, brother, bakit di ka na nagpapatuloy? Wala na. Talunan na. Bakit? Kasi nagtiwala sa kanyang sariling lakas. Okay. Oho, kaya alam nyo, ako po kaya ngayon ako ay sa pananampalataya ay nakatayo. Tulad po ng aking pinangaral sa prayer and fasting, hindi ako. Dahil kung ako lang, matagal na akong wala dito. Baka ako'y nag-a-abroad na. Baka ako'y naghahanap na lang ng kwarta. Ano ho? Iniwan ko na ang gawain ng Panginoon. Pero ito po, lagi ko pong iniisip, ano po, kung wala ang Panginoon sa buhay ko, wala nang kwenta ang buhay ko. Kahit magkaroon pa ako ng maraming pera. Bakit? Nakita ko sa Biblia siya lang talaga ang ating kailangan. He is all we need. May mga iba, ang ugali, parang ang Panginoon, parang sa panahon lang ng pangangailangan, dun lang kailangan ng Panginoon. Ayan. Nakakahiya naman yun pagka gayon. Parang ginagawa natin siyang ambulansya, pang-emergency lang. Kailangan pala ang Diyos sa atin, siya yung lagi nating kasama. So, nakakalungkot may mga taong kapag may napapakinabang, nagpapatuloy. Pero pag wala nang mapakinabang, hindi na rin naman ako nakakautang. Hindi na ako sisimba dyan. Si pastor naman ako'y nagsabi hindi ako pinalugan ni pastor. Hanggang gagawin kami ngay sikip din. Mahirap magpaluwag. Pero kung prayer, kahit po, sumama ka sa akin, prayer and fasting. Hindi maghapoy maumay ka kape pray. Di ba? Pero kung sa pera, kung ako guys si congressman na may pork barrel, wala naman barrel lang, walang pork. Sige po. Sabi po dyan, yung ibinigay kaming gaya ng mga tupa na pinakapagkain at pinangalat mo kami sa mga bansa. Yung ipinagbibili ang iyong bayan na walang bayad. Ito po matindi. Anong ibig sabihin ng pinagbibili ng walang bayad? Ipinamimigay na. Alam nyo, ipinagtatanggol ng Panginoon ng kanyang bayan. Pero pagka tayo po ay tumalikod sa kanya, hindi ho porke tayo anak niya, kanya po tayong laging kakalingain. Opo. Verse 13. Ginawa mo kaming katuyaan sa aming mga kapwa. Isang kasabihan at kadustaan nila na nangasa palibot namin. Alam nyo, nakakalungkot po. Nung una tayong mga mananampalataya, talagang pwedeng mangyari na tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Pero pwede palang dumating yung panahon na ultin yung inyong kapitbahay. Sinasabihan na tayo ng sinasabihan na tayo na dati baptist yan Nakikinig ba kayo? Dati baptist yan
Dati yan laging nasa church Correct. Pero ngayon wala rin pala. Pareho lang pala kami. Kaya salamat na lang, hindi ako sumama diyan. Yun ang matindi. Niyurakan po ang pangalan ng Panginoon. Tama. Dahil ng ating kapabayaan. Kasi sa totoo lang, yung kayabangan, yan po ay nasa sa atin. Oo. Ito po kahapon po yung atin pong jeep, naputol po yung tambutso. At nakaranas na po ako na ako po ay mag-welding na mayabang. Kayang-kaya ko ito, hindi talaga ako nakakurap. Kayang-kaya ko to. Mulaga pa ako. Kayang-kaya, sasabihin iiyak. Nung gabi ako iluha tapos talagang pinagsisihan ko. Sabi ko, ayoko na mag-welding. Kasi minsan na po akong nag-welding, gumawa po ako ng lalagyanan ng aircon. Yung pong angle bar, ako'y nag-grinder, nagputol ako nag-welding. Napayabang. Parang meron ako napanood sa Facebook, talaga namang nagbablog po siya at pa-welding-welding, ay maya-maya po pagkatapos ng welding, luha ang mata, talagang pugto ang mata dahil po ng welding, Meron salamat sa ating kapatid, dahil imbis na ako mapulang mata ngayon, si EJ na ho ang nagsasaper, nung masakit ang mata, Hindi naman napuyat dahil ng sakit ng mata, So, ito ang payo ko sa kanila, hanggat maaari meron kayong protective sa mata dahil masakit talaga yan. So, mga minamahal, minsan kailangan nating masaktan para matuto. Amen. Kaya ako natuto na po ako sa totoo na kahapon, kaya meron naman kaunting budget pupunta sana kami sa pagawaan at ipapa-welding. Pero salamat may welding pala dito, nakatipid po nakatipid So biyaya ng Panginoon na hindi na bumayad kasi kung ibabayad pa baka 400 hanggang 500 gagastos po tayo. So ano yung lesson na gusto kong sabihin? Minsan kaya tayo napapahamak dahil ang ating kayabangan. Simple lang naman po. Minsan, sasabihin natin, kahit wala ako sa church na yan, kaya ko ng aking sarili. Kasi, yung nasa church ako at wala sa church, pareho din lang naman. Hindi po, magkaiba po. Yung tayo po ay laging nasa presence ng Panginoon, nakakapakinig tayo. Kaya nga sabi ng Pastor Eloy, iba yung kahit nanghihina ka, ikinagpapatuloy. Amen. Kesa dun sa pag nanghihina ka, wala ka. Yung pagka natisod ka, ayoko na. Tapos pag pinalo ka ng Panginoon, babalik ka. Babalik ka rin naman pala. Di wag ka nang lumayo. Pagka kami ay nagkakantampuhan ng aking asawa, magkakabati pa ba tayo? Yun lang naman tanong ko Kung magkakabati pa tayo, di magbati na tayo ngayon. Ako na may nahingi ng sorry. Ako na may nagpapakumbaba kung ako'y nagkamali. Pero kung di na tayo magkakabati, di maghiwalay na tayo. Yun ang challenge ko. Parang ganito. Tayo ba, may balak pang bumalik sa Panginoon? Siguro saka na, Pastor. Kung babalik ka, bumalik ka na. Bumalik ka na. Tama. Bakit? Huwag mong hintayin na ikaw ay gulapay na bago bumalik. Parang ganito. Nakakaramdam ka na ang iyong baga ay sumisikip na. Huwag mong hintayin, wala ka ng baga. Correct. Tama ba yun? Tama. Nakakaramdam ka na ng pananakit ng iyong atay. Nagkakaroon ka na ng sakit sa hepatitis dahil ng iyong paglalasing. Huwag mo nang intayin. Ikaw ay dinadialysis na at kung ano nang nangyari sa iyo bago ka maging maayos. Correct. Ang Diyos ay napakabuti sa mga taong mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Kasi ang Israel kung kailan sila gipit na, laging ganun ang kwento ng buhay mananampalataya. Umattend kami ng prayer and fasting, merong isang dalaga na lumayo sa Panginoon. Alam nyo, nangyari sa kanya, muntik nang magahasa. Amen. Meron tayong mga kapatiran ngayong tumalikod na. Kaya kung nag-iisip kayong tumalikod, pagka tumalikod kayo,
katawan nyo na lang italikod nyo, pero yung mukha nyo, iharap nyo pa rin. Baliktarin ninyo yung inyong katawan. At least katawan nyo lang, hindi yung isip nyo. Opo, ibig sabihin ko, kapag kasi ulo na po ang tumalikod sa Panginoon, damay na ang katawan. Correct. Ako po, patotoo ko po, ay kaharap ang aking pastor. Walang moment sa buhay ko na ako'y tumalikod sa Panginoon physically. Wala akong absent. Simula nung nakilala ko siya. Doon lang ako tumira sa simbahan. Paano ka absent nun? Kahirap naman nakatira ka sa simbahan pag linggo wala ka. Mahirap yun. Halimbawa, si Brother Benjo, full time. Lunes hanggang Sabado, nagagawa doon ng kawayan. Pagka linggo wala, mababatukan ko. Hindi maganda. Tama. Mami na mahal, sa biyaya ng Panginoon, hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Ako ba na-discourage? Na-discourage din ako. Akala ko, mahal ako, pero hindi pala ako mahal. Napakasakit, Kuya Eddie. Correct. Kung pwede lang akong kumanta ng sinaktan mo ang puso ko, pinukpok mo ng kutsilyo, sinaksak mo ng martilyo. Imagine mo, pati martilyo, sinaksak mo. Ganon talas ng martilyo mo, mayroong time na ako'y discouraged. Pero hindi po ako lumayo sa Panginoon. Kasi pinanghawakan ko, pag lumayo ako sa Panginoon, wala nang ganda ang buhay ko. Amen. Wala. So, tuloy natin. Verse 14, iyong ginawa kaming kawikaan sa gitna ng mga bansa at kaugaan ng ulo sa gitna ng mga bayan. Buong araw ay nasa harap ko ang aking kasiraang puri at ang kahihiyan ng aking mukha ay tumakip sa akin. Dahil sa tinig niya na dumuduwahagi at tumutungayaw dahil sa kaaway at sa maghihiganti. Ito po, okay lang po yung pagsalitaan tayo ng masasakit na salita na hindi naman totoo. Pero alam nyo na, mas napakasakit na tayo pagsalitaan nila sa kasalanang tunay nating ginawa. Tama, amen. Kaya ako, pagka ako po ay binibira na po, ano ang mga bira sa akin bilang pastor? Ako daw kaya nagpastor, nagpapayaman lang. Sa dami naman papasukan, sa bunganga ko pa Okay. Nasaan na baga ako? Talaga namang... Kaya ka nagpastor. Ayun, kaya ako'y nagpastor para lang magpayaman. Ano po? Kaya daw po ako nagpastor, ay ako daw po ang habol ko po ay, magkamal ng maraming pera. Ano po? Pero, alam nyo, kung totoo po yan, masasaktan talaga ako. Maraming sinasabi sa akin, ako daw ay, yan naman pastor niyo, pagka nadaan lang dito mabait. Maraming ganyang mga salita. Pero alam nyo, kung hindi naman totoo, huwag tayong maapektuhan. Correct, amen. Totoo yan. So, kaya tuloy lang. Kung ano man sinasabi nila, di bahala sila. Hindi naman tayo mamamatay sa salita lang Mamamatay tayo pag tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Correct, amen. Okay, so tuloy natin. Lahat ng ito'y dumating sa amin. Gayon may hindi namin kinalimutan ka, ni gumawa man kami na may karayaan sa iyong tipan. Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang aming manghakbang ay humiwalay sa iyong daan. Na kami ay iyong lubhang nilansag sa dako ng mga tsakal at tinakpan mo kami ng lilim ng kamatayan. Kung aming nilimot ang pangalan ng aming Diyos o aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos, hindi ba sisiya sa atin ito ng Diyos? Sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso. Bakit sinasabi ito ni David na hindi ka naman kinalimutan? Ito po, may mga pagkakataon kasi sa ating buhay na kahit gumagawa tayo ng masama, alam naman natin hindi naman natin nalilimutan ang Diyos. Pero, ito ang problema. Dahil ng atin pong kasalanan at kahinaan, nasa isip natin ang Diyos, pero ginagawa pa rin po natin. Amen. Tama. Oo, kahit nga pagkatapos ng Bible study na ito, pwede nating sasabihin natin na andyan ang Diyos, pero gagawin pa rin natin yung kasalanan.
Ano po, ganun po kasimple. Ano po. So, pagka kasi meron na tayong Panginoon, hindi na natin siya makakalimutan. No? Pero pwede tayong mag-iba ng daan. No? So, verse 22. Oo, dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ikaw ay gumising. Bakit ka natutulog, o Panginoon? Dito yata kinuha ni Gary B. yung kanya pong kinantang, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Dito. Hindi po natutulog ang Diyos. Ano po? Amen. Pero bakit sinabi ditong, gumising ka, Panginoon? Alam nyo, sa panahong tayo po, nananalangin, pero malayo naman ang puso natin sa Kanya, ang Diyos po walang ginagawa. Para siyang bingi. Nakikinig siya, pero parang bingi. Pakinig, pero walang ginagawa. Ayun naman ang sabi ng Bible hindi naman umiksi ang kanyang kamay upang magligtas. Hindi naman siya bingi para pakinggan ang ating mga panalangin, kundi ang ating mga kasalanan ang nagpahiwalay sa inyo at ang inyong Diyos. Amen. Nung si Kristo po ay tumawag sa kanyang ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Noong time na yon, hindi po tumugon ang ama. Wala, di ba? Walang tugon ng ama. Kasi po, reflection po ito ng ating mga kasalanan na kailangang maranasan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Samantalang nung binaptize siya, may tinig na mula sa langit. Tama ga po? Amen. At ang sabi po ito ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Pero nandun na siya sa krus, nagdilim po ang langit na mensahe po na ganun po yung dating kapag tayo po ay nasa kasalanan, ang Diyos po ay hindi man lang sinabi ng Diyos Ama na, anak, kaya mo yan. Wala man lang encouragement na gayon anak, narito lang ako para sa iyo. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kayang gawin ng Diyos yun. Lalo't anak niya. Pero bakit nga ganon? Kasi ang pinalitan po ni Kristo tayo bilang mga kasalanan na kahit anong tawag natin, ang Diyos po ay bingi sa atin. O kaya nga po, ano yung mensahe po dito? Kasi, pwede ba pastor, ako'y nag-church pero ako'y nakatalikod sa iyo, Panginoon? Pwede. Opo. Pwede bang ikinagbibigay pero nakatalikod ka sa Panginoon? Pwede. Ano po? Kaya ano nyo, ang itinuturo po sa atin dito, yung maayos na relasyon sa Kanya. Amen. Kapag ka maayos ang ating relasyon sa Kanya, alam nyo, napakasarap pong manalangin, napakasarap humingi. Ranas ko, ako na may tao din lang po nagkakasala, nagkakamali. Ako'y nahihiyang humingi sa Panginoon kapag alam kong ako'y may kasalanang ginawa. Siyempre, bilang tao, sino ba naman ang hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Sa isip na lamang po Oh. So, pero, ang maganda po nito, wag na nating patiimin yung kasalanan sa ating buhay. Nakaranas na po ba kayo na 2 araw na po, yung bowl po, hindi nabubuhusan? Wala naman dumumi. Puro ihi lang. Kasi wala nga tubig. Doon na lang sa gubat, naghahanap ng maiiswaran. Anong mangyayari doon sa bowl na puting-puti? Diba nagiging dilaw na? Kumakapit na po yung stay ng ihi doon po sa bowl. Alam nyo, pag ang bowl po, lagi pong nabubuhusan po ng Domex o kaya po ng Sunrox, puting-puti siya. Right. Parang ganito, kailan po tayo laging magiging malinis? Yung ating buhay po, laging on the go sa gawain ng Panginoon. Marami na po tayong kapatiran ngayon, ang wala na at malayo na. Marami na. Ano na po ang itsura po nila ngayon? Hindi na po ngayon maaayos. Hindi mo na makita ang buhay nila na masaya, maayos. At ang matindi po nito, nung nasa Panginoon na gipit din. Lalo na pag lumayo ka sa Panginoon. Lalo kang magigipit. Ano po? Correct. So, kaya ang sabi po dyan,
Huwag mo kaming itakwil magpakailanman. Kasi ang Diyos galit talaga sa kasalanan. Kahit anak niya tayo, ang Diyos po ay hindi natutuwa sa ating mga kasalanan. Amen. Verse 25. Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Ikaw ay bumangon upang kami ay tulungan at tubusin mo kami dahil sa iyong kagandahang loob. Alam nyo kung kailan po tayo magiging totoo? Dito ako magtatapos. Wala pong Kristiyanong hindi makakaranas ng pagtalikod. Amen. Ako, ikwento ko na naman po sa inyo yung akin pong panahon na ako po ay tumalikod spiritually sa Panginoon. Na nung ako po ay, pera po nitong cellphone, nung ako po ay Nabatsheba. Paano ka, Pastor, Nabatsheba? So, meron akong nakarelasyon na pag umaga, ang excited po akong buklatin, cellphone, hindi Bible. Ako'y mag-isa lang nun sa kubo. Yan, ganyang klase yung kubo. Mag-isa lang ako. Malungkot ang buhay ko. Dahil mag-isa lang ako. Naghahanap ako ng Eva. Hindi naman iba-iba. Eva lang naman. Yung isa lang. Ba namang 26 years old ka na, wala ka pang jowa. Pag tumingin ako sa sanglibutan, magaling pa yung 17 years old, may jowa na. So, nagkakaroon ako ng kahinaan bilang tao. Sabi ko, yung malang ako magkaroon ng isa, masaya na. Pero hindi ko na malayang inagaw na yung puso ko ng bagay na yaon. Tama. Amen. Doon ko naranasan talagang para lang ma-restore, kailangan ko pong tanggapin sa sarili ko, Lord, ako'y malayo na sa iyo. Restore unto me the joy of my salvation. Huwag po nawang babae ang aking maging Panginoon, maging Diyos. Dumapa ako noon at muli akong bumangon. Lord, palakasin mo ako. Ay kung hindi ko gagawin, alam nyo, hindi dadalawang araw ako po ay hindi makakain, hindi makatulog. Ganun pala yun. Pagka may problema ang puso. Hindi dahil walang makain, meron naman akong makakain nun Kaya totoo pala, kahit anong dami ng meron ka, pagka bagabag ang iyong puso sa harapan ng Panginoon, you will never experience the real joy in life. Amen. Kaya simple lang, ito ang ating maging prayer. Ayan, nanonood sa atin si Sister Annalyn. Good morning sa inyo. Namimiss namin kayo. Ayun. So, simple lang naman. Magkaroon tayo, ito po yung conclusion. Magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba. Amen. Huwag tayong maging mayabang. Kasi minsan, pag nagtuturo si pastor, nagkakaroon tayo ng ibang damdamin. Ako na naman ang pinatamaan ni pastor. Pagka ganyan ang iyong damdamin, selfish ka. Kasi hindi lang naman ikaw ang pinatatamaan ko. Before I teach and preach the Word of God, me, myself, and I is the subject of the Word of God. Tao din ako. May kahinaan ba si pastor? Meron. Sabi ko nga po sa inyo, pag ang member ang hindi ko nakasundo, medyo may bigat sa puso ko. Tama. Hindi ako mapakali. Paano pa kaya kung asawa ko ang hindi ko kasundo? Hindi ko naman laging kasundo yan. Minsan nagtatampuhan din kami. Alam yan ng Panginoon. Kayo ba ay nagkakatampuhan din? Hindi naman, pastor, nagkakabatuhan lang ng kaldero. Meron din po akong kahinaan. Kaya yung kahinaan kong yon, hindi ko kaya sa aking sarili. Lumalapit ako sa Panginoon. So, meron ba tayong mga kahinaan? Yes, meron tayong kahinaan. Napakaraming kahinaan. Pero salamat sa Panginoon. Ating maging prayer ito. Ikaw ay bumangon upang kami ay tulungan. Sa totoo lang, hindi naman Panginoon ang babangon Tayo ang dapat bumangon. Tulungan mo kami, Panginoon. Lugmo kami. Sa totoo na, pararanas ng Diyos talaga sa atin para mas magkaroon tayo ng malalim na relationship sa Kanya. Yung prodigal son, yun ang mensahe po
nung siya po ay, imagine nyo, anak ka ng hari, pero nagpapakain ka ng baboy. O parang si, nagpapakain ng baboy, pero hindi naman siya anak ng hari. Ang ibig sabihin ko, hindi bagay sa anak ng hari na ganun kababaw ang iyong trabaho. Parang ganito, anak ka ng Diyos, hindi bagay na maglalasing. Anak ka ng Diyos, magsusugal ka, hindi bagay. Correct. Amen. Hindi masama yung nag-aalaga ng baboy magandang trabaho yan Sabi ko nga, okay lang yung mag-alaga ng baboy, wag lang ikaw yung baboy. Tama. Huwag ka lang magbababoy. So, sa ating pong pagtatapos, sa mga lahat ng nakikinig, kapag dumating tayo sa point ng ating buhay na tayo po ay inilulugnok ng kasalanan, discouraged tayo, ayaw na nating magpatuloy, sana maranasan po natin yung kapakumbabaan po, na tayo po'y nakasubasob sa alabok at ang ating katawan ay nakadikit sa lupa. Napakababa ng ating kalagayan. Ni samantalang, pwede naman tayong iangat ng Panginoon. Amen. So, ako po'y isa pong patotoo sa inyo, sobrang saya ko. Every time na ako po ay ginagamit ng Panginoon na isa pong speaker po sa prayer and fasting. Sa lagi ko sinasabi sa sarili ko, sino ako? Amen. Kahilera ko mga batikang mga pastor. Ako na may batik-batik lamang. Ang mga kasabayan ko, mga grabe. Pero sabi ko nga, Lord, hindi naman porke ako'y bata, hindi mo ako gagamitin. Tama. Kasi yun naman ang turo ng Bible, huwag mong hamakin ang iyong kabataan. Basta willing ka magpagamit, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Si David kasi, bata pa siya. Siya ang nagpatumba kay Goliath. Correct. Sabi ko, Panginoon, kung si David niya pinatumba si Goliath, Panginoon, pwede mo rin ba akong gamitin para patumbahin ang maraming Goliath? Sa buhay ko at sa buhay ng maraming tao. At salamat sa Panginoon, alam ko, ako po ay, kung wala naman ang Panginoon, wala rin naman pong kwenta ang buhay ko. Kaya ang preaching ko po, yet not I, but Christ and the grace of God which was with me. Biyaya lang ng Diyos, kaya po ako'y nakakatayo sa inyong harapan. Amen. At nakita ko po, kapag hindi tayo ang gumagawa, mas lalong nagiging smooth, nagiging blessing, at mabilis yumabong. Ramdam ko po. Hindi man po tayo ganun pa, 1,000 ng bilang, pero sa atin pong kalagayan ngayon as a church, purihin ng Panginoon, tayo po ay magtuloy-tuloy lang. Kita ko po, pagpapalain po ang ating pong simbahan. Hindi dahil ko, hindi dahil ninyo, dahil lang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ipagpatawad niyo po una ang aming mga pagkukulang sa aming pong mga kasalanang nagagawa. Amen. Hindi lamang Panginoon sa public, na tunay po na minsan kaharap na po namin ang pastor, kaharap na namin ang kapatiran, gumagawa pa kami ng may kamalian. Amen. Paano pa kaya kapag hindi na po kami nakikita ng maraming tao? Kaya Panginoon, totoo po, marami po sa amin ang palpak. Amen. Pero yun naman po ay sadya mo pong pinarana sa amin para sabihin, kita mo anak, kung ikaw ang masusunod, lagi kang palpak. Pero kung ako ang susundin mo, lagi kang magtatagumpay. Panginoon, yun ang gusto namin yung tagumpay. Pero ang problema, gusto namin gawin yung aming sariling kapamaraanan. Kaya Panginoon, sa bandang dulo, walang kwenta ang aming buhay. O Diyos, salamat po sa mensahe po ng psalmist na nakaranas po sila ng pagpalo, ng pagtalikod, pero ang bandang dulo, Panginoon, sila po iyong pinapanumbalik. Panginoon, sana po, kung maaari, wag na po kaming makaranas ng matitinding dagok ng buhay. Kami po'y maging obedient sa iyong salita upang kami po ay iyong pagpalain. Salamat ka po ng marami. I-bless niyo po kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.